Itong napakailap na emperor, paano kaya natin naisahan? At ano naman ang tawag ninyo sa isdang ito na may sobrang puting laman? At itong napakatalinong ilak ay paano naman kaya natin diniskartihan? Tara na mga master, samahan nyo na naman ako sa aking panibagong pakikipagsapalaran. Dito na naman tayo magdadive sa spot na sobrang kinakakatakutan. At ngayon ay mas nakakatakot pa ang spot na ito dahil may 3 tao ang nasawi noong nakaraang linggo. Pero hindi dito sa ibaba kundi doon sa itaas sa may kalsada. Vehicular accident pala ang sinapit nila. As you can see, tayo lang ang nagdive mag-isa. Pero bago magsimula ang tusukan, kayo na naman ay aking ipagsisigawan. Shoutout kay Jun Hamito at shoutout din kay Concepcion Maluluyon from Davao del Norte at shoutout din kay Denji Bernardo at kay Cesar Quintana at sa Quintana family from San Pedro Laguna at shoutout din sa ating top fan Jomar Awitin at kay Lawrence Pactores at shoutout sa iyo Jameson Trujillo from Surigao del Sur. Mabuhay po kayong lahat mga master at God bless. At pusit nga sa atin ang unang nagpatusok at bumuga pa nga ng napakakapal na usok. Sayang talaga, napakalaki sana ng unang napakita, kaso nga lang sa atin ay hindi nagpakuha. Kaya dito sa mga timbungan na naman tayo rumekta at nang masubukan ulit natin yung kuha ng ating camera. Sa paligid ay napakarami pa niyang mga kasama, pero ito lang muna dahil papalakihin pa natin sila. At noon dito sa mismong part tayo ay natakasan ng malapad na emperor, tayo din ay naisahan. Pero dahil bagong taon ang pagtakas niya ay hindi natin papayagan, kaya bago pa man siya makaboylo ay agad na natin binigwasan. Yung mga emperor kasi ay alam na natin yung mga galawan at yung style ng pagtusok ay atin nang natutunan. Kapag mga ganitong size ay dito ka tumusok sa parting itaas dahil kapag kumislap yung kanyang mga kaliskis ay bigla yang kakaripas. Kaya advice ko sa mga master natin ay huwag kayong pumwesto sa kanyang tagiliran dahil sa ganyang pwesto ay maraming beses na rin akong naisahan. At sa part na ito ako talaga ay kinabahan. Kala ko talaga na ako ay tiniawan. Makakita ka ba naman ng barko na dadaong sa may pangpang? Pero tsaka ko na lang napagtanto baka mga guest ito sa ibabaw dyan sa may restaurant. At binidyo lang muna natin itong igat. Yung size kasi niya ay hindi pa sapat. Tayo lang din ay matatagalan kung yung igat ay ati pang papatulan. Kaya nag-change target tayo dito sa dalagang bukid. Pero yung dalagang ating napili ay medyo masungit. Bigla ba naman tayong iniwan at sumirit? Buti na lang may mga ganitong uri ng surahan ang nagsilabasan. Kaya itong mga ito na lang ang ating pagsasagaan. Pero yung ating pagtusok ay bahagyang napahinto. Sa likuran pala niya ay may napakasulid na bato. Kaya lumipat muna tayo sa kabilang pwesto. At sa part na ito yung mata natin ay palagi talagang alisto dahil yung iba ay dito sa ibabaw ng bato nagtatago. At dahil sa paligid natin tayo ay naging sensitibo, kaya pati itong nag-camouflage na saang ay atin ding nabisto. Ayun, may isa pa pala sa bandang dulo. Grabe mga master, ang dami talaga nila ngayon na nagsampahan dahil siguro lumabas na yung liwanag ng buwan. Kaso yung isa ay hindi pa natin tinamaan. Ayaw ba namang tumagilid at sa pag-ikot natin tayo ay sinusundan. Pero no problem dahil napakarami pa niyang mga kasamahan at ang isang to ay atin na talagang napuruhan. Yung mga ganitong surahan ay atin munang pinagtyagaan. Yung mga mamaw kasi ay hindi pa nagsilabasan at may nakita pa tayong isa pa nilang kasamahan. Pero yung pusit na ito ay bigla ba naman tayong nilapitan. Kaya hindi na tayo nagdalawang isip. Agad-agad na nating binirahan. Yung kinilaw na pusit kasi ay matagal na nating hindi natikman. At pagkatapos ng pusit ay sinunod naman natin yung surahan. Kahit papano ay makakauwi pa rin tayo na hindi luhaan. Siguro sa susunod na mga buwan ay mas lalapad pa ang mga ito. At sana sa susunod na pagkikita namin ay dito pa rin sila pupwesto. At sa wakas na pagkita na rin yung mga good size na batog. Tayo lang kasi mag-isa kaya hindi sila masyadong nabulabog. Pero sayang talaga yung good size na batog ay hindi natin tinamaan. Kaya nag-video-video na lang tayo dito sa mga nagkumpulan na mga timbungan. Pero gaya ng sabi natin kanina dahil bagong taon atin mo na silang hahayaan. Enjoy lang muna kayo dyan dahil sa susunod na balik natin ay kayo na naman yung aking bibirahan. At may sumamba pala na ganitong uri ng pusit. Kaya pala yung mga batog dito sa tabi ay lumalapit. Sayang yung isa ay atin na namang nadaplisan. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na natin hayaan na tayo ay matakasan. Kaya yung batog ay hindi natin tinigilan at atin talagang sinundan. At this time sa likuran atin siyang tinamaan. Kaya hindi na tayo nagpatumpik-tumpik at yung batog ay atin ang dinakma. Dahil konting pagkakamali lang yung batog na naman ay makakawala. Ayos mga master, yung mga isdang kadalasang nakakawala natin nung mga nakarang dive ay atin nang nahuhuli. Siguro sa taon na ito sa panunusok tayo na naman ay mawiwili. Dahil sa taon na ito mukhang maganda yung ating simula. Mga malalapad na biyaya kasi ang sunod-sunod na nagpakita at sinundan pa ng napakasarap na isdang ito. Pa-comment naman mga master kung ano ang tawag nyo dito. Bayot-bayot dito sa amin kung ito ay tawa
tawagin. At sobrang sarap talaga ng isdang ito na kilawin at sobrang dali lang din niyang hulihin kahit hindi mo natusukin at iyon na lang dadakmain. Pero doble ingat tayo dahil yung pwesto niya ay medyo malalim kaya yung bayot-bayot ay tinusok na lang natin. Ngayon lang ulit tayo nakatusok ng ganito kalapad na bayot-bayot. Paniguradong mapupuno na naman yung ating buyot. Thank you Lord sa mga blessings ngayong bagong taon. Isang magandang simula na naman ang ating mababaon at sana ay patnubayan tayo palagi ng Panginoon. At sa part na ito ay unti-unti nang dumami yung ating naipon. Laking tuwa talaga natin sa mga ganitong pagkakataon. Sunod-sunod na mga blessings ang nagsilabasan sa mga pagkakataon na hindi natin inasahan. Sobrang labo kasi ng tubig dito sa itaas. Buti na lang yung ilaw natin ay medyo malakas at natanaw pa rin natin yung tribali na ito doon sa ilalim. Kahit yung pinagpwestuhan niya ay medyo malalim. Kaya lipat muna tayo dito sa mababaw pero hindi natin inasahan na magpakita itong isang mamaw. I mean hindi naman talaga siya sobrang kalakihan pero kapag nakatusok tayo ng ganitong size tayo talaga ay nasisiyahan. Mga ganitong isda kasi ay palagi tayong naiisahan. Buti na lang talaga yung ilak na ito ay ating nadiskartihan at nag-iingat talaga tayo sa bawat nating galaw at sa pagkataong ito ay hindi na natin pinatama yung ating ilaw. Hindi tumagos yung flapper natin, buti na lang na span shot kaya hindi siya nakagalaw. Kaya pagkahawak natin sa kanya ay diniin natin yung flapper para masecure natin yung isda. At tulad ng nakasanayan ay selfie na naman tayo pag mayroon tayong magandang nakuha. At andito na naman yung napakaraming balo na nagpaparade. Sobrang saya nila ngayon dahil napakatahimik ng paligid. Pero yung mga balo ay hindi muna natin bubulabugin. Sa susunod na balik na lang ay atin na naman yang paghahampasin. At aahon na nga tayo dahil may naghihintay na sa atin na panauhin. I mean taga dito pala siya kaya atin siyang kakaibiganin. At medyo mapili pa nga siya sa ibinibigay nating isda. At gusto pa yata niyang piliin yung ating pinakamalaking nakuha. Ay nako Meng, hindi mo talaga ako maluloko. Baka itong matigas na saang ang ibibigay ko sa'yo. At ayan na nga, napilitan na siyang kumain ng timbungan. Natakot siyang baka maubos yung pasensya ko at ihagis ko siya doon sa karagatan. At ayan na nga mga master, yung huli natin ngayong gabi. Salamat sa Panginoon at ginagabayan niya tayo palagi. At alam nyo na yung kasunod kapag mayroon tayong mga sariwang nahuhuli. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating adventure at kung umabot kayo sa bahagi ng bidyong ito ay maaaring mag-react, comment at share. Malaking tulong po yun para makagawa pa tayo ng maraming adventure. Maraming salamat mga master at hanggang sa muli.